We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Nico Sereno. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, dinagsa ng mga deboto ang tao ng Walk with Mary at traslasyon ng imahe ng Senyor Santo Niño sa Cebu. Makibalita tayo live kay Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Luan? Chris, ngayong ikasyam na araw ng Novena Mass para kay Senyor Santo Niño, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto, lalo na ang mga maagang gumising para sa penitential Walk with Mary. Kasabay sa huling araw ng 9-day novena, isinagawa ang Walk with Mary kaninang madaling araw. Kahit umaambon, hindi nagpatinag ang libu-libong deboto ni Senyor Santo Niño sa kanilang panata. Sa tansya ng otoridad, aabot sa 20,000 ang mga deboto na lumahok sa Walk with Mary. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagsidatingan na sa Fuente Osmeña Rotonda sa Cebu City ang mga sasama sa prosesyon. Bitbit nila ang mga kandila at kani-kanilang imahe ng Senyor Santo Niño at ng Birhen ng Guadalupe. Naglakad ang mga deboto sa mahigit 2 kilometro na kalsada papunta sa Basilica Minore del Santo Niño. Ang ilang mga bata binihisan pa na Ala Santo Niño na nakagawian na ng ilang mga magulang bilang panata nila at panalangin na rin para sa malusog na pangangatawan. Pagdating sa Basilica, isinagawa ang misa. 6:50 a.m. kanina nang simulan ang traslasyon kung saan dinala ang mga imahe ni Senyor Santo Niño at ng Birhen ng Guadalupe sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City kung saan ito mananatili hanggang mamayang hating gabi. Sa bukana ng Mandawi City, naghihintay ang imahe ni St. Joseph para sumalubong sa imahe ng Senyor Santo Niño at ng Birhen ng Guadalupe. Bukas ng umaga, isasagawa ang taunang fluvial procession na lalahukan ng nasa mahigit 180 na mga sasakyang pandagat. Pagkatapos ng fluvial procession, isusunod naman ang reenactment ng unang misa sa loob ng Basilica grounds na susundan ng solemn foot procession sa tanghali. Maliban sa religious activities, gaganapin din ang Sinulog Grand Mardi Gras sa Linggo sa South Road Property Grounds dito sa Cebu City kung saan magtatagisan ang iba't ibang dancing contingents sa Sinulog-based at free interpretation category. Antabayanan ang live streaming ng GMA Regional TV ngayong Linggo, January 21 at pumunta lang sa www.gmaregionaltv.com. At mula rito sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, para sa GMA Integrated News, Luan Merondina, Senyor. Hit Senyor, maraming salamat Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Samantala, iba't ibang bersyon naman ang pinakbet ang tampok sa Talong Festival 2024 ng Villasis, Pangasinan. Ang detalye, ihahatid live ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Claire? Good morning, Chris. Good morning, mga kapuso. Andito tayo ngayon sa bayan ng Villasis, Pangasinan, kung saan ipinagdiriwang ang Talong Festival 2024. Kilala ang bayan ng Villasis, Pangasinan bilang largest producer ng talong sa Region 1. Kaya naman ang talong ang naging pangunahing produkto sa bayan. At samantala, suot ang makukulay na costumes, nagpakitang gilas sa pag-indak at pagsayaw ang mga chikiting sa retro dance competition. Ibinidang iba't ibang dance craze noong 70s hanggang 90s. Ipapatikim naman mamaya ang iba't ibang nakakatakam na mga putahe, tampok ang talong bilang pangunahing sangkap sa Talong Cook Fest.
Magpapasiklaban sa galing sa pagluluto ang abot sa 25 participants mula sa 21 barangays sa bayan. Sabay-sabay namang lalantakan ng mga kapuso ang mga putahe, tampok ang talong na inihanda ng mga participants. Chris, syempre hindi din mawawala ang street dance competition na lalahukan ng mga iba't ibang paaralan sa bayan. At yan muna ang latest dito sa bayan ng Villasis, Pangasinan. Happy Talong Festival 2024, kapuso. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Nasunog ang barracks ng CIDG sa Naga City, Camarines Sur. Pinagmula ng apoy, inaalam pa ng otoridad. Nakaalerto si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mabilis na nilamon ng apoy ang barracks na ito ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Camarines Sur sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Gawa sa light materials ang barracks kaya mabilis na kumalat ang apoy. Nasunog baging ang service firearms ng kapulisan, uniforme at maging ang mga ebidensya sa iba't ibang kaso na hinahawakan ng ahensya. Mabilis namang nailabas ang mga LPG tank na kasama sa mga ebidensya sa isang operasyon ng CIDG na labis na mapanganib kung tumagal pa ang exposure sa apoy. Under investigation pa po ang sa tuyang ining kasulo. As to now po, pa po kita makadeklara kung ano ang talagang possible na kausa kan ining kasulo. Wala namang nasaktan sa insidente, habang inaalam pa ang tanyos ng pinsalang iniwan ng sunog. Used oil naman ang tinitinang dahilan sa sumiklab na sunog sa nakatambak na basura sa Barangay Arimbay, Legazpi City, Albay. Ayon sa BFP Legazpi, posibleng may nagsindi sa mga tuyong dahon sa lugar at inabot ang mga nakatambak na bote na pinaglagyan ng mga used oil. Sa bayan ng Aroroy, Masbate, isang bahay naman sa Barangay Poblasyon sa Zone 6 ang nasunog. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Tinatay nga abot sa 36,000 pesos ang pinsalang iniwan ng insidente. Sa Sorsogon City, 2 tricycle rin ang nasunog habang nakaparada sa Barangay Piot. Ayon sa isang barangay official, unang nagliyab ang isang tricycle at damay ang isa pa na nakaparada rin sa lugar. Inaalam pa sa ngayon ng BFP ang dahilan ng pagliyab ng naturang tricycle. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinibak na sa pwesto si Police Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon. Sundan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sinibak na sa serbisyo si Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ng guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Inilabas ang desisyon matapos ang isinagawang investigasyon at pangangalap ng mga ebidensya ng Regional Internal Affairs Service o RIAS 4A hinggil sa pagkawala ng dalaga. Yung mga photos and of course yung palitan nila ng text messages, no? Merong parts doon na baka hindi nagkakaintindihan itong si Major De Castro at itong si Catherine. Ayon sa Pro Calabarzon, January 16 nang pirmahan ang dismissal order ni De Castro na nangangahulugang wala na rin siya sa kanilang restrictive custody. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa ina ni Catherine, magkahalong emosyon daw ang kanyang naramdaman sa pagkasibak nito. Dapat nandyan pa rin siya na nababantayan. Alam kung ano yung ginagalaw niya para may kasiguraduhan. Hindi siya makalabas, hindi siya makaalis ng bansa. Ayon sa CIDG 4A, pinag-aaralan na rin nila kung paano ang proseso para hindi makalayo o makaalis ng bansa si De Castro habang dinidinig pa ang kasong kriminal nito. Pagtitiyak naman ng Tuwi Police na mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay sa seguridad ng pamilya Camilon. We regularly conduct patrolling and visitation dun sa house nila. Bagamat gumugulong na ang investigasyon sa kaso, paliit na rin daw ng paliit ang tsansa na makikita pa ng buhay ang mahigit 3 buwan nang nawawalang si Catherine. Pero umaasa pa rin daw ang ina ni Catherine na makikita nila itong buhay at ligtas. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idineklara ni Baguio City Mayor Benji Magalong na tapos na ang outbreak ng acute gastroenteritis sa lungsod. Ayon sa alkalde, natukoy na ng otoridad ang sanhi at pinagmulan ng bakterya at virus na naging sanhi ng pagtama ng AGE sa mga pasyente. Sanhi raw ito ng E. coli,
norovirus at sapovirus na mula sa deep well water deliveries. Inanunsyo rin ng alkalde na ang supply ng tubig mula sa Baguio Water District ay hindi kontaminado at ligtas inumin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mayor Magalong. Lahat nung klaseng test na ginawa natin doon sa water na supplied by the water district, it is totally and I would say completely and absolutely safe. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 7 katao sa landslide sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Yan ang tinutukan live ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kent? Chris, sa tala ng CDRRMO Moncayo, umakyat na sa 14 na katao ang natabunan ng gumuhong lupa dito sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. 7 ang kumpirmadong patay sa ngayon. Makikita sa video na ito ang maliliit na mga bato na nahuhulog sa kalsada. Kuha ito ng isa sa mga residente ng Purok 19 Pag-asa, Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Ito ilang oras bago tuluyang gumuho ang lupa sa lugar at matabunan ang hindi bababa sa 12 individual. Sa inisyal na impormasyon ng Moncayo LGU, 7 individual ang nasawi, 4 ang patuloy pang pinaghahanap, habang 1 taong gulang na sanggol ang kritikal sa ospital. Kabilang sa mga nasawi ang asawa ni Julius. Milagro Lord nga naibuhi nila. Nya pakita ako sa asawa nga milagro yun mo. Purpose niya kay nagdumala siya niya. Why gyud sila yung intention gyud siyang kinabuhi gyud. May prayer worship daw sila sa isang bahay nang mangyari ang landslide. Pasado alas 11 kahapon ng umaga. Ningon siya nga magsayo gyud sila kay mababa daw iyang kanang host nga giagtuan nila. Gitiguman. Nya layo ra kayo pag-abot gikan niya gawas, cellphone ko. Nya kasaban ganya akong bata kay wala pa kuyuga kay ulan lagi. Medya oras lang gikan nila pagtapok nila. Maugoy pagsugod nila og worship, pagtigom, kay wa mo gyud nakabalo nila. Naging pahirapan naman ang retrieval operation dahil natabunan na ng gumuhong lupa maging ang bubong ng 2 bahay. Kulba si Roy kay napamisig tagak-tagak sa babaw. Moto nga, nganin jud kay ginaapas gyud ang kuan niya, siyempre nagdali kay buhi pa ba. Conduct agad tayo ng search, rescue and retrieval operation. Kaya lang, dahil malakas pa ang ulan sir, kaya parang tinigil na lang muna kasi parang hindi na safe sa mga rescuers natin po na nandun. Ayon sa Moncayo LGU, magpapatupad na ito ng forced evacuation sa Mount Diwata. Nasa Moncayo RHU na ang mga labi ng mga na-rescue na individual. Chris, kahapon dumating na sa RHU Moncayo ang mga labi ng 7 biktima ng landslide na kinilalang sina Catherine Gumatin, Hannah Gumatin, Disna Gumatin, RJ Gumatin, Cristel Gumatin, Ailey Gumatin at Marjorie Nenyaria. 3 naman ang na-rescue na kinilalang sina Dexter Cruda, Bernadette Cruda, kabilang ang isang 1-year-old na baby na kinilalang si Amara Kate De Lola. Sa ngayon, pinaghanap pa ang 4 na individual na kinilalang sina Romel Gumatin, Agnes Bitoon, Elvera Saldua at Richel Reboldado. Chris, samantala nagpatupad na ng forced evacuation ang LGU Moncayo dito sa Mount Diwata. Chris? Ingat kayo at maraming salamat Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Umabot sa mahigit 44,000 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa Davao Region, bunsod ng shear line. Base yan sa inisyal na tala ng Office of Civil Defense Region 11. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa inisyal na datos ng Office of Civil Defense 11, simula noong Lunes, nasa mahigit 38,000 na pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa Davao del Norte. Halos 6,000 naman sa Davao de Oro, 751 sa Davao Oriental at 20 sa Davao Occidental. Expect na mababa siya until Carmen as the catch basin ni Davao del Norte.
So expected siya nga mag-increase pa gyud ang tubig baha. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang assessment sa halaga ng mga napinsalang infrastruktura at agrikultura sa Davao Region dahil patuloy pa rin ang pagbaha. January 20, Sabado, weekend, na improvements atong weather condition, partly cloudy to cloudy skies for the Davao Region, and na ay mga isolated ng mga pagulan-ulan. Samantala, patuloy na pinaghahanap ang isang 14 anyos na binatilyo na kinilalang si Cyrus Galabin matapos maligo sa Tuganay Riverbank sa Carmen, Davao del Norte alas 9 Miyerkules ng umaga. Naglabas naman ng lookout bulletin ang Coast Guard sa mga sasakyang pandagat sakaling makita ang katawan ng binatilyo. Sa Tarragona, Davao Oriental, sinuong pa rin ng gurong ito ang rumaragasang baha sa tulong ng isang residente upang makapagturo pa rin sa kanyang klase. Sa Compostela, Davao de Oro, nangingibabaw pa rin ang pagkamasayahin ng ilang residente sa kabila ng pagbaha, katulad ng dalawang ito na dala-dala ang isang baboy na lilitsunin habang tumatawid sa baha. Ayon sa uploader na residente sa lugar, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng pista ni Santo Niño sa Purok 3, Barangay Osmeña. Anya, sakto naman daw nang humupa ang baha, luto na ang lechon. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, LRT-1 Cavite Extension Project target na matapos ngayong taon ayon sa DOTR. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tuloy-tuloy sa test run ang mga tren ng Generation 1 at Generation 3 para sa LRT-1 Cavite Extension Project Phase 1. Kasunod yan ang matagumpay na pagsasagawa rin ng test run sa Generation 2 trains. Sa anunsyo ng Transportation Department, mahalaga ang trial run sa mga tren para masubok ang compatibility ng mga bagon sa mga rail tracks at catenary system. Paraan din ito para masuri ang speed and acceleration ng sasakyan pati ang preno ng mga ito. Ginagawa yan para na rin sa kaligtasan ng mga mananakay. Layong pagkonektahin ng LRT-1 Cavite Extension Project ang Baklaran sa Parañaque at Bacoor sa lalawigan ng Cavite. Higit 11 kilometro ang haba ng extension project na ito na babaybay sa 8 istasyon. Hindi ibinahagi ng DOTR ang petsa ng pagbubukas ng proyekto. Pero oras na maging operational at mabuksan sa riding public, mapapabilis ang travel time ng mga pasahero mula Baklaran pa Cavite sa 25 minuto mula sa dating higit 1 oras. Kaya ring makapagpasakay ng mga pasahero na aabot sa 800,000 kada araw. Joint venture ang proyekto ng Department of Transportation, Light Rail Transport Authority at Light Rail Manila Corporation. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang vintage bomb ang nahukay sa ginagawang riprap sa Barangay Kamog sa Blan Benguet. 1 tonelada ang bigat ng bomba. Mabuti na lamang daw at hindi bumuo ng heavy equipment sa vintage bomb. Dinala ng mga miyembro ng Explosive Ordnance Division o EOD ang bomba sa detonation facility sa Tarlac para sa tamang disposisyon. Nagpapatuloy naman ang konstruksyon sa lugar pero pinag-iingat ang mga manggagawa. Sa iba pang balita, nag-viral sa social media ang grade 12 students sa Sariaya, Quezon dahil sa regalong 18 pirasong biik sa kanyang debut. Tunghayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Big day para sa mga babae ang mag-celebrate ng 18th birthday. Pero ang debutant na si Antoinette sa Sariaya, Quezon, hindi lang basta 18 pa ang darang na-achieve. May pa-big surprise kasi sa kanya ang mga nagsipagdalo. 18 biik lang naman ang iniregalo sa kanya. Kinumpleto pa yan ng 18 sako ng iba't ibang feeds o pakain sa baboy. Ayaw pa nga raw niya ng una na mag-party. Sabi ko, what if gawin natin na something unique? Pero binibiro-biro ko lang po sila noon. Tapos tinawanan lang po ako ng mami ko noon. Sabi niya, talaga naisip mo yan na 18 biik? Biro pa ng ilan, kulungan na lang daw ang kulang. Kwento ni Antoinette, nasa piggery business din kasi ang nanay niya, kaya't dito nagsimula ang ideya. Plano niya raw na i-share ang blessing sa mga nagregalo sa kanya ng biik kapag napalaki na niya ang mga ito. Pinaliwanag po namin na kung kasali ka sa 18 biik,
may babalik sa yung dalawa every time po na mga anak. Tapos yung iba po sobrang overwhelmed, nasa-shock. Tapos nung nalaman nila na may babalik, sabi nila, sana lahat na lang kami nasa 18 biik para mabalikan din kami ng dalawa. Nagulat nga daw siya nang mag-viral na sa social media ang birthday bash niya. At natuloy rin daw ang traditional 18 roses, dances at shots sa debut niya. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Makikita sa video, nakuha ng isa sa mga manunood ng sadsad merrymaking sa C. Lacerna Street, Kalibo, Aklan, na masayang tumutugtog ng drum and lyre ang grupo ng kalalakihan na nakasuot ng peach na t-shirt. Matapos ang 2 minuto, makikita naman na may grupo ng mga lalaki na nakaputing damit ang dumating hanggang sa maghampasan na ang 2 grupo ng mga instrumento. Makikita ang kaagad na rumesponde ang mga pulis pero nahirapan silang awatin ang 2 grupo. Ayon sa Aklan Police, nangyari ito pasado alas 8 ng gabi sa kasagsagan ng sadsad activity. Nagsimula raw ang kaguluhan ng magkasalubong ang 2 grupo hanggang sa magpasiklaban o magpalakasan ng tunog ng drum and lyre na nauwi sa rambol. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Kalibo Mayor Juris Sucro, humingi ito ng paumanhin sa kaguluhan at nangakong ibaban ang 2 grupo sa susunod pang merry-making activities. 2 sa mga sangkot sa rambol ang arestado at maharap sa kasong alarm and scandal ang mga sugatan sa rambol pero nasa maayos na silang kalagayan. Mas hinigpitan naman ang seguridad sa Ati-Atihan Festival. Kay pabasugay isang drum. Amo man na trigger na pabasugay drums na overcome ang isa ka grupo amo to kay Marisol ang secondary so may mga pulis man ta actually mga split second lang araman ng pulis. Mga kapuso, halos buong bansa ang makararanas ng maayos na panahon ngayong araw ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Mga kapuso, ihanda pa rin ang inyong mga jacket lalo na sa Northern Luzon dahil sa malamig na panahon na ating aasahan dahil sa amihan season. Ayon sa Pag-asa, 10.8 degrees Celsius ang minimum temperature na naitala sa La Trinidad, Benguet. Ngayong araw patuloy na umiiral ang amihan sa Luzon habang shearline naman ang makakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Halos buong bansa ang makakaranas ng maayos na panahon ngayong araw maliban sa posibleng light to moderate rains sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Mindoro, Bicol Region, Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao at Davao Region base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero iba yung pag-iingat at ihanda pa rin ang mga pananggalang sa ulan sa ilang lugar sa Mindanao na posibleng makaranas ng heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa mga kapuso naman nating mangingisda, dahil sa amihan, maalon at delikado pa rin pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa ilang baybayin ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern at Eastern Samar, Dinagat, Surigao Provinces kasama na ang Siargao at Bukas Grande Islands at ng Davao Oriental. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot sa 1.2 billion pesos ang danyos ng sunog na sumiklab sa barangay Lawaan 3, Talisay City nitong Martes ng hapon. Napulang apoy sa loob ng 40 minuto. Dahil gawa sa light materials ang mga kabahayan sa lugar, madaling lumaki ang apoy na tumupok sa 12 kabahayan habang 9 ang partially damaged. Base sa datos ng Talisay City Social Welfare Office, 23 pamilya o 80 individual ang apektado. Sa Lunes, nakatakdang bigyan ng financial assistance ang mga biktima ng sunog. Ang mga traktora na ginagamit sa pagsasaka bumida sa makalsada sa float parade bahagi ng pagdiriwang ng Agaw na Dumaralos o Araw ng mga magsasaka sa Malasiki, Pangasinan. Tampok din sa pagdiriwang ang mga pinakamalalaki at pinakamabibigat na aning gulay, prutas at isda. Agaw pansin ang bunga ng mangga na nagmistulang papaya sa laki. 1 kilo ang bigat ng mangga. Bumida rin ang pinakamabigat na hito. 3 kilo ang bigat nito.
Sa sobrang saya, napahalik pa sa hito ang nag-alaga nito. Dinumog ng mga residente sa Tarlac City ang Kapuso Fiesta. Iba't ibang kakaning tatak Tarlac, hindi pinalagpas ng Kapuso Stars. Silipin sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Masaya, makulay at maingay. Ganyan ang naging pagtanggap ng mga Tarlakenyo sa Kapuso Fiesta na ginanap sa Tarlac City. Enjoy ang bawat isa sa mga exciting at challenging Kapuso Games na pinangunahan ng Kapuso host na si Bubay. All out ang sayang hatid ni TikTok Lac host Pok Kwang sa todo bigay niyang performance. Grabe ang mga kapuso natin dito sa Tarlac, nagkakaisa talaga sila pagdating talaga sa suporta sa ating network. Good vibes naman ang hatid ni Sparkle U #SoundTripCast, Michael Sager, Althea Ablan at Zephanie na nangharana sa mga kapusong Tarlakenyo. Magpapasalamat na lang ako sa lahat ng Tarlakenyos, sa pagsama sa amin dito sa Kaisa Fiesta 2024. Present din sa Kapuso Fiesta at nagpakilig ang mga cast ng makiling. Hindi magkandamayaw ang Kapuso fans ng sila'y awitan ni na Brent Valdez, Christopher Martin, Derek Monasterio at Thea Tolentino. Ramdam na ramdam namin yung pagmamahal nila sa amin. Nagpasiklaban sa ganda at galing sa pagrampa ang 18 kandidata sa 2024 Miss Tarlac City Coronation Night na bahagi ng pagdiriwang ng Kaisa Festival sa lungsod ng Tarlac. Hinarana ni The Clash Season 5 Grand Champion John Rex ang mga kandidata. At may special song number pa para sa Kapuso fans. Kabilang sa panel of judges sina Kapuso actress Ara San Agustin na napapanood bilang si Joanne sa GMA Primetime Action Series na Black Rider at Kapuso actress Carla Abellana na gumaganap bilang si Lucy sa GMA Afternoon Prime Show na Stolen Life. Ako talaga sobrang ina-admire ko yung mga kababaihan na sumasali sa mga beauty pageants because hindi lahat may confidence and kayang gawin ito. So, ang tatapang nila and ang gaganda nila. Lahat naman sila worthy ng title, worthy ng crown. But of course, congratulations sa mga nag-place talaga. So, sulit ang lahat ng pinaghirapan nila. Nagsilbing host ng programa si 24 Oras Game Changer segment host at GMA Synergy Sportscaster Martin Javier. Sa huli, kinoronahan bilang Miss Tarlac City 2024 si Sasha Julie Bell Lacuna na mula sa Barangay Care. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais namin pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.